Hello everyone! Magandang araw! Meron na naman tayong panibagong video na pwede nyo gawing pang negosyo at pagkakakitaan. Walang iba ang ating creamy custard cake. Ang una natin gagawin ay mag-caramelize lang tayo ng white sugar. 2 tablespoon nga pala ang nilagay ko ditong asukal. Make sure lang po na hindi masusunog ang inyong sugar para hindi papait ang inyong caramel syrup. Set aside lang muna natin ito. Proceed naman tayo sa pag-separate ng ating egg yolks. Gumagamit po ako dyan ng egg yolk separator. Dapat fresh po yung egg na gagamitin nyo para madali lang pong makuha ang inyong egg yolk. 10 pesos egg yolks po ang ginamit ko sa recipe na ito. XL po ang size sa ginagamit kong itlog. Dudurogin muna natin ang ating egg yolks hanggang sa maging smooth na po ito. At nag-add na rin po ako ng 1/2 teaspoon calamansi juice at 1/2 teaspoon of vanilla. Sinunod ko namang nilagay ang ating condensed milk. 390 grams po ito at tapos ang ating evaporated milk. Yung malaking lata po ang ginamit ko, 370 ml po ito. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa mahalo ito lahat at matunaw na rin ang ating condensed milk. Tapos na rin ako sa paghalo nito at kung meron kayong makikitang maraming bubbles, okay lang po yan. Sasalain lang po natin ito ng 3 beses para maalis po ang mga bubbles at mga bubuo nito. Proceed naman tayo sa paggawa ng ating cake batter. Meron lang tayong 3 pirasong egg yolk, 1/2 teaspoon vanilla, 1 tablespoon of canola oil, 1/4 teaspoon iodized salt at 1/2 cup white sugar. I-mix lang po natin ito ng mabuti hanggang sa matunaw ang ating white sugar at sa maging smooth na po ito. At sunod naman natin ilagay ang ating 1 cup of water. At naglagay na rin po ako ng 1 tablespoon of baking powder. Halo-haloin lang po natin ito ng mabuti at isunod naman natin ilagay ang ating cake flour. Sasalain po muna natin ang ating 2 cups of cake flour para matanggal po yung bubo or lumps. Para maganda at smooth po ang kalalabasan ng inyong cake. At pagkatapos ko po itong salain, i-mix nyo lang po ng mabuti hanggang sa maging ganito na po ang texture ng inyong cake batter. Proceed naman po tayo sa paggawa ng ating mirang. Meron po tayong 8 pieces egg whites. I-beat lang po natin at kapag nagpomi na po ang inyong egg white, mag-add lang po tayo ng 1/2 cup white sugar. Pakunti-kunti lang po sa paglagay ng sugar para madali lang po matunaw ang ating asukal. At naglagay na rin po ako ng 1/2 teaspoon plain vinegar para pang-stabilize po sa ating mirang. Gumagamit lang po ako ng hand mixer dito. Dapat na mix nyo po ito ng mabuti para maging perfect po ang inyong mirang. At kapag ganito na po ang inyong mirang at kapag ginagalaw nyo, nagjijigil po siya, hinto na po kayo sa pagbit para hindi po kayo mahirapan sa pag-cut and fold mamaya. Kumuha lang po ako ng kaunting mirang. Hatiin po natin ito sa 3 para hindi po kayo mahirapan sa pag-cut and fold. Scrape lang natin ng dahan-dahan mula sa gilid at hanggang sa ilalim. At kapag pantay na po ang kulay sa inyong cake batter, hinto na po kayo sa pagbit nito para hindi po ma-overmix ang inyong cake batter or magbubbles po ito. Habang gumagawa po kayo nito, dapat nagpakulo na po kayo ng tubig sa inyong steamer. I-mix nyo po muna ang inyong leche flan mixture bago nyo po ilagay sa inyong lanera. At kapag nakikita nyo pong nagka-crack ang inyong caramel syrup, okay lang po yan dahil matutunaw naman yan kapag isasalang na natin. Ilagay na po natin ang ating leche flan mixture sa ating lanera. Tapos isunod naman natin ilagay ang ating cake butter. Nasa 5 cups po ang nilagay ko ditong cake butter. Paglalagay naman nito, dapat magaan lang po ang inyong kamay para hindi malulunod ang inyong cake butter. At pagkatapos nito, sunod naman natin, ipaplat lang po natin sa ibabaw para pantay po kapag maluto na ang ating cake. At syempre dahil i-steam lamang po natin ito, kumuha lang po ako ng aluminum foil para itakip natin sa ibabaw ng ating lanera para hindi po matuluan ng tubig ang inyong cake. Dahil kapag matuluan po ng tubig ay babagsak at titigas po ang inyong cake. Bago nyo po isalang ang inyong custard cake, pakalmahin nyo muna ang tubig sa inyong steamer. Pagluluto nito, dapat low fire lamang po ang inyong apoy para hindi po babagsak. Steam po natin ito ng 1 hour. After 1 hour, buksan po natin ang ating steamer. Tatanggalin muna natin itong aluminum foil. Ito na po ang ating custard cake. Napakakinis at smooth ang kanyang chipon. Sa lahat po ng sumusuporta at nag-subscribe sa aking YouTube channel, maraming salamat po sa inyong lahat. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel at i-click nyo na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod na video natin. Scrape lang po natin ang kutsilyo sa gilid para madali lang po itong tanggalin. At dahan-dahan nyo lang pong itaob para hindi po mabiyak ang inyong leche flan.
Dahan-dahan nyo lang po itong huhugutin pataas at ito na po ang ating napakasarap na custard cake. At kung susundin nyo lang po ang aking mga tips ay makukuha nyo po ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana meron po kayong natutunan sa video natin ngayon. Please don't forget to like and subscribe. God bless!